Napatigil si Bianca sa pag-aayos ng mga damit nang biglang nag-ring ang phone niya. Napalapit ako at halos napatalon ako sa gulat nang makita ko kung sinong tumatawag sa akin at agad ko itong sinagot. "Hi love, I'm already home. I miss you love." Masiglang saad ng kabilang linya. Ang bilis naman ata. Wala sa sariling saad ko. Akala ko bukas pang uwi niya. "Aren't you miss me?" May halong pagtatampo pa ang boses niya. Napangiti naman ako. "Of course, I miss you, Jonas. So, how's your flight? Tired?" Umupo ako sa gilid ng kama. "Yes, I'm tired, love, but until I can see you, I want you to hug me tight. I missed you." Napatikhim naman ako at nang maramdaman ang pagpula ng magkabilang pisngi ko. "Saan?" "My condo. I wait, love." "Okay, magsha-shower lang ako. Bye." At sabay naming binaba ang tawag. Nagmadali naman ako nag-ready ng susuotin at pumasok sa shower. Inaayos ko ang earring ko habang pababa ng hagdanan. I wear a blue off-shoulder, paired with white jeans. Pero napatigil ako nang may nakatingin sa akin. "I know, magkikita kayo ng boyfriend mo." Gulat naman akong napatingin sa gawin niya. Paano niya nalaman yun? Bubukas na sana yung bibig ko para magtanong sana. "Hatid na kita." Saad ni Daniel, kaya napailing ako dito bilang sagot. "Walang taxing dadaan sa subdivision na to, kaya ihatid na kita." Napabuntong hininga ako bago tumango sa kanya. Tumalikod ito sa kanya at unang naglakad palabas at sumunod na lang ako dito. Binuksan niya ang passenger seat at pumasok naman ako. The whole ride ay tahimik lang kaming dalawa. I glimpsed to him, but his eyes are just on the road. The car stopped. I don't know how did he know about Jonas' condo. I don't remember telling him the exact address. We stopped at the building. Hotel. "How did you know?" Nag-aalangan ni Bianca na tanong dito. "I own that hotel. Labas ka na. Akala ko ba magkikita pa kayo?" Tumango na lang ako dito at nagmadaling lumabas ng sasakyan. Isasarado ko na sana ang pinto nang pigilan ako ni Daniel. "Umuwi ka agad after you talk to him." Saad niya bago sinarado ang pinto at mabilis na nawala sa harap kong sasakyan niya. Ang bilis naman niyang magmaneho. Umiling na lang ako bago pumasok sa loob. Nang nasa pinto na ako ng condo ni Jonas, ay bigla ako nakaramdam ng kaba. O dahil excited ako dahil magkikita na kami. I tried the password before. Yung college pa lang kami, and the door opened. He still not changed the password. "Jonas?" Tawag ko agad dito nang nakapasok na ako. Halos napatalon ako sa gulat nang may umakap sa akin mula sa likod ko. "I miss you, love." Saad ni Jonas bago hinalikan ako sa batok. "Jonas." Pero tumawa lang ito at niyakap niya lang ako ng mahigpit. "I'm not tired now. You're finally here." Napangiti ako dito. But I felt guilty. Parang may nagawa akong kasalanan. Tapos na kami ni Jonas. And I have a fiancé. Pero kayakap kong ex-boyfriend ko ngayon. "No, Bianca. Yung paghihiwalay niyo ni Jonas ay unvalid yun. At saka wala naman talagang mangyayaring hiwalayan kung hindi kayo ina-arrange marriage ng mga magulang niyo. And why I felt guilty? Dapat masaya ka pa kasi kahit na alam ng fiancé mo na magkikita kayo ng boyfriend mo, ay hinatid ka pa niya. Kaya walang problema if magbalikan kayo ulit ni Jonas. At pareho niyong hindi gustong agreement na yun. Naipit lang kayo sa desisyon ng mga magulang niyo." Tumango ako na sumasang-ayon sa sinasabi ng utak ko. "Hey, are you okay, love?" Saad ni Jonas, bago ako hinalikan sa pisngi ko. "Yeah, I'm fine. Kumain ka na ba? I'll cook for you." Nakangiting saad ko sa boyfriend ko. "Yeah, boyfriend ko ulit. Ang paghihiwalay naman ay desisyon ko lang yon. At nakipaghiwalay ako sa kanya nang hindi niya alam kung anong rason. At walang rason para hiwalayan ko si Jonas. Siguro nadala lang ako sa kalasingan ko at galit. 6 na buwan lang naman kami magsasama ni Daniel sa bahay. Pagkatapos nun, doon ko nasasabihin ang lahat kay Jonas. Hindi muna ngayon. "Na-miss kong ipagluto ka, love." "Dahil pareho nating na-miss ang ipagluto ang isa't isa, magluluto tayong dalawa. Game?" Hamon niya sa akin. "Game." Natawa kong saad dito. Sabay kaming pumunta sa kitchen. Niready ko naman ang gagamitin naming ingredients. Tinulungan ko naman siyang mag-prepare ng gagamitin sa lulutuin namin. Kinuha ko ang apron sa cabinet
at sinuot sa kanya galing sa likod. Pagkatapos kong itali sa likod niya ay agad ko siyang niyakap. Parang pumayat ka, hindi ka ba kumain doon? Tanong ko dito habang nakayakap pa rin. Ngayon ko lang napansin nung ako na mismong yumakap sa kanya. Parang nag-iba yung shape ng katawan niya, hindi katulad ng dati. Are you not taking your vitamins? O nagpapalipas ka ng kain? Jonas, I gave him a warning sound in my voice. Nagtitake naman ako palagi ng vitamins. Nawalan lang ako ng gana nung bigla kang nakipaghiwalay sa akin. Sagot niya, napatahimik naman ako. Bumitaw ako sa kakayakap sa likod at pumunta sa harap niya. Hinawakan kong pisngi niya. Dapat hindi mo yun ginawa. Kumain ka pa rin. Ang sarili mo naman ang mapapahama kung hindi ka kakain. Ngayon, babawi ka. Kumain ka ngayon ng marami. Saad ko dito, tumango naman ito na parang bata. Natigilan ako ng palapit ang mukha niya sa mukha ko. Napapikit na lang ako nang naramdaman ko nang halikan niya ako. Kusa akong tumugon sa halik ng binata. Pero parang may hinahanap ako sa halik ng boyfriend ko. Yung feeling katulad nung hinalikan ako ni Daniel nung gabing yun. Naitulak ko bigla si Jonas. Nagilty naman ako nang makita kong boyfriend kong naguguluhan ng tingin sa akin. Napaiwas ako ng tingin dito. Boyfriend ko siya. Pero nung hinalikan niya ako, ibang pumasok sa isip ko. Bianca, what's wrong with you? Yung iluluto natin. Dahilan ko na lang sa kanya habang hindi mawala ang ngiti ng boyfriend ko. Right, let's cook. Natakam ako nang nakahanda na sa mesang ulam namin. We cooked adobo, our favorite. Nilagyan ko naman siya ng kanin at ulam sa pinggan. Kumain ka ng marami. Saad ko habang nilalagyan ko naman ng tubig niya sa baso. Where is your vitamins? Simula nung makilala ko si Jonas, nalaman kong nagte-take siya ng vitamins. Tinawanan ko pa nga siya noon. Ang laki na kaya niya pero nagba-vitamins pa rin. Pero simula nun hindi ko talaga nakalimutang painumin siya nito pagkatapos kumain. Sabi kasi niya mahina ang resistensya niya, kaya hanggang ngayon may vitamins siyang iniinom. Kain ka muna, nasa bagahe pa kasi. Magte-take ako mamaya. Kukunin ko. Nasaan? Love, kain muna tayo. Please? Pumuntong hininga ko at umupo na lang. I need to go. Text na lang kita kapag nakauwi na ako. Malungkot itong tumango sa kanya. Lumapit ako dito at niyakap ko siya. Pagkatapos naming kumain ay nanood naman kami ng isang movie. Nag-usap saglit pero nung 3 PM na naisipan ko nang umuwi. Magkita ulit tayo sa susunod and don't forget to take your vitamins, okay? Hinalikan ko muna ito sa gilid ng pisngi niya bago tumayo. Naramdaman kong nasa likod ko siya nang palapit na ako sa pinto. Binuksan niya ang pinto at lumabas na ako. Kumaway ako dito at ngumiti. Bago maisaradong pinto, napabuntong hininga ako bago tumalikod. Hapon na akong makarating sa bahay ni Daniel. Natagalan akong nakauwi dahil sa kahahanap ng masasakyan. Tinawagan ko ng 3 beses si Daniel, but is not answering my calls. Mabuti na lang may taxing dumaan kaya hapon na akong nakauwi. Dumiretso ako sa kwarto at bagsak na humiga sa kama. Napabangon ako para alisin ang makeup sa muka. Pumasok na rin ako ng shower para maglinis ng katawan. At nagsuot ako ng white short, paired by a black t-shirt. Hinayaan ko naman ang buhok kong nakalugay. Lumabas ako ng kwarto para hanapin si Manang. Dumiretso ako sa kusina at narinig kong nag-uusap ang 2 katulong at habang si Manang ay busy sa ginagawa. Akala ko talaga magbabago na si Sir. Saad ng isang katulong na si Ate Mabel. Nasa 30 na ata ito. May 2 anak na nag-aaral, kaya napilitan na magtrabaho para lang makapagtapos para sa anak. Akala ko rin nga, pero bakit biglang may dinala si Sir na babae dito? Hindi naman siya nagdadala ng babae dito dati ha. Saad naman ni Ate Rose kay Ate Mabel. Tumaas naman ang kilay ni Bianca sa narinig. May dinalang babae dito si Daniel. Tumigil nga kayong dalawa ha. Tapusin na yung ginagawa nyo. Seryosong saad ni Manang sa dalawa. Tumahimik na lang ang dalawa at bago pa akong lumapit sa direksyon nila. Manang, nasan po si Daniel? Gulat namang tumingin sa gawi ko si Manang. Lagot. Sabay na saad ng 2 kasambahay. Tumikhim si Manang at nagmadaling umalis ang 2 sa kusina. Nasa kwarto, iha. Pero mas mabuting wag mo na lang siyang puntahan. Sige po,
Hindi na po pala ako kakain ng dinner, Manang. Saad ko dito bago tumalikod. May babaeng dinala si Daniel dito. Kaya ba ayaw akong papuntahin sa kwarto ni Daniel dahil may babae siya? Hindi ko alam pero nakita ko na lang ang sarili kong nasa tapat na ng pinto ng kwarto ni Daniel. Hindi na ako kumatok pa at pumasok na lang ng walang paalam. Ewan ko, pero parang uminit ang ulo ko nung nalaman kong may dinalang babae dito si Daniel. Pumasok ako sa kwarto at doon ko nakita ang babaeng nakatalikod habang tumitingin sa paligid. Hapit sa kanyang dress niyang suot. Lumapit ako sa kama at humiga at napatingin naman sa gawi kong babae. Sinandal kong sarili sa kama at naka-cross arms pa. Tinaasan naman ako ng kilay ng babae na para bang nagtaka kung bakit ako nandito. Hindi rin ako nagpatalo. Tinaasan ko rin ito ng kilay. What are you doing here? Maarte pa nitong saad sa akin. May I ask you to? What are you doing here in my fiancé's room? Ngumisi ito na para bang hindi naniniwala sa akin. Fiancé? I remember you two are just fiancé sa mga mata ng mga magulang nyo. And where's the ring? Para akong nabuhusan ng malamig na tubig, pero pinilit kong wag ipahalata sa kanya. Yeah, you're right. I don't have a ring to prove to you that I am his fiancé. And fiancé ko lang siya sa magulang namin. Eh ano naman? And how about you? You're just a girl na pwedeng iwan niya pag ayaw na niya sa'yo. At pwede ka rin niyang paalisin ngayon mismo. May ngiting wagi sa labi ko. Oo, fiancé lang kami sa mata ng mga magulang namin. But I have a right na magalit na may babaeng dinadala si Daniel rito. Girl, may 6 na buwan lang kayo. And also you have a boyfriend, right? Ngiting saad ng babae na para bang siyang nanalo. Maraming imposibleng pwedeng mangyari sa 6 na buwan. At huwag kang aasa na kapag wala na ako dito ay makakaapa ka pa sa bahay na to. Nanggigigil kong saad sa babae na wala ang inis ko nang lumabas si Daniel nang nakatwalya lang at nakatapi sa katawan. Namula naman ang mukha ko at napaiwas ng tingin. Namula ang mukha ko sa galit nang biglang nagmukhang inosente ang babae sa harap ni Daniel. Biglang paawa itong lumapit at kumapit sa braso ni Daniel. Babe! Rinig kong saad ng babae kay Daniel, kaya napairap naman ako ng palihim. Get out, Bianca! Malamig na saad ni Daniel, pero nanatili pa rin ako sa kwarto. Papanoodin mo ba kaming dalawa? Nanlamig ang buo kong katawan at nangihinang bumangon. Nanginginig ang mga kamay ko at namuo ang luha ko sa mga mata. Kinuyom ko ang mga kamao ko para mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Tumulo ang luha ko nang makalabas na ako ng pinto. Agad akong pumasok sa kwarto ko at doon umiyak. But why am I hurting now? Dapat ay wala akong pakialam sa Daniel na yun. Wika ko sa sarili. Nanatili ang mga mata ko sa salamin habang nakatingin sa sariling reflection. Namamaga ang mga mata ko dahil sa kakaiyak ko kagabi. Ni hindi ko namalaya na nakatulog ako habang umiiyak. Ni hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa sinabi ni Daniel sa akin. I don't know how to explain my emotion that night. Halo-halo ang emosyon ko kagabi at naguguluhan ako kung anong ibig sabihin ng nararamdaman ko. Naguguluhan ako, nalilito, at nahihirapan ako kung anong ibig sabihin. Basta isa lang ang nararamdaman ko kagabi, kundi sakit at naguguluhan kung anong ibig sabihin nito. Kung normal pa ba ito? Tama ba itong nararamdaman ko? Hindi ko alam, basta kusang tumulo ang mga luha sa mata ko. Naghilamos ako muli at inayos ang pagkatali ng buhok ko. Wala lang yon, Bianca. Wala kayong relasyon para masaktan ka. Saka paano ka magkakagusto sa kanya, mahal mo si Jonas. Pagod lang to. Tumangu-tangu ako sa sabi ng isip ko. Lumabas ako sa kwarto at dumiretso sa kusina. Napatigil ako nang makita ko si Manang, nagluluto ng agahan. Binuksan ko ang ref at kumuha ng tubig sa pitchel at sinalin ko ito sa basong dala ko. Morning, Manang. Morning, Ma'am Bianca. Masiglang sagot ni Manang sa akin. Manang, Bianca lang po. Ngumiti ito habang tumango sa akin. Umiiyak ka ba, Bianca? Hindi na ako tumingin sa gawin ni Manang at nanatiling nakatayo. Wala po ito, Manang. Nasobrahan ata ako sa tulog. Hindi na sumagot si Mana, kaya tahimik na akong umalis sa kitchen. Dahil baka kung anong itanong pa ni Manang sa akin. At mahalata pa akong nagsisinungaling lang ako.
May nararamdaman na ba si Bianca para kay Daniel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.